Isang panday, isang lungsod sa bingit ng pananakop, at isang alyansa na nalimutan ng kasaysayan. Sa ilalim ng anino ng mga kanyon at espada ng mga Kastila, isang lalaki ang tahimik na naghahanda, hindi para sa digmaan, kundi para sa mga sandatang magtatanggol sa Maynila. Siya si Panday Pira, isang panday mula sa Brunei. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating isang followers na si AL dahil siya yung nag-request sa video na ito. Kaya kung ikaw ay may request, i-comment mo lang sa comment section at baka sa susunod ang iyong kwento na isinugo ng sultan upang tumulong sa kanyang kamag-anak, ang pinuno ng Maynila, Raja Sulaiman. Ito ang kwento ng isang panday na ang mga obra ay naging huling sandata ng ating kabisera. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may malalim ng koneksyon ang kaharian ng Brunei at ang Maynila. Si Raja Sulaiman, ang makapangyarihang pinuno ng lungsod, ay itinuturing na bayaw ng Sultan ng Brunei. Isang politikal at pampamilyang alyansa ang nagbuklod sa kanila. Isang alyansa ng dugo at dangal. Sa ganitong panahon isinugo si Panday Pira mula sa Brunei. Hindi siya isang sundalo, isa siyang alagad ng apoy at bakal. Isang panday. Si Panday Pira ay isang bihasang gumagawa ng kanyon at sandata. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa paggawa ng lantaka, maliit ngunit malalakas na kanyon na ikinabit sa mga bangka at pader ng kuta. Sa kanyang mga kamay umasa si Raja Sulaiman. Sa bawat tunog ng martilyo sa bakal, isang piraso ng depensa ang nabubuo. Hindi lamang siya gumagawa ng sandata, gumagawa siya ng pag-asa para sa bayan. Habang lumalapit ang banta ng Kastila, ang buong Maynila ay naghahanda. Sa tulong ng mga sandatang likha ni Panday Pira, pinatatag ang mga kuta, isinangkalan ang mga lantaka sa pader ng Intramuros, at sinanay ang mga mandirigma ng Luzon. Hindi man nasa harap ng laban, ang kanyang mga likha ay nasa gitna ng digmaan. Isa siyang bayani sa anino ng kasaysayan. Noong 1570 at 1051, sumalakay ang mga Kastila sa pangunguna nina Martin de Goiti at Miguel Lopez de Legazpi. Sa unang salpukan, matapang na lumaban si Raja Sulaiman at ang kanyang mga mandirigma gamit ang mga lantakang likha ni Panday Pira. Tumugis ang apoy mula sa mga pader ng Maynila. Ngunit dumating ang panahon ng pagbagsak. Natalo man sa lakas ng sandata at panlilinlang, ang diwa ng pagtatanggol ay nanatili. Matapos masakop ng mga Kastila ang Maynila, hindi nakalimutan ang pangalan ni Panday Pira. Sa halip na parusahan, kinuha siya ng mga Kastila bilang pangunahing tagagawa ng mga kanyon ng pamahalaang kolonyal. Patunay ito sa kanyang kahusayan at kasanayan na kahit ang kalaban ay kumilala sa kanyang galing. Sa kasaysayan ng Pilipinas, bihira nating marinig ang pangalan ni Panday Pira. Ngunit sa bawat sandatang kanyang nilikha, sa bawat pagdepensa ng Maynila, naroon ang kanyang ambag. Siya ang panday na mula sa Brunei na hindi lamang gumamit ng apoy para sa bakal, kundi para sa pag-asa at dangal ng bayan. Siya si Panday Pira, at ngayon, panahon na upang kilalanin siya muli. Forgotten Footnotes, please subscribe.